magwawagi. Agrisikat, agrisikat. Sikat ka sa agrikultura, may kita pa sa agrikultura. Marami tayong may babahagi, lahat tayo'y magwawagi. Agrisikat, agrisikat. Laban ng unang sikat na kultura, agrikultura, lahat dito'y umaasa. Buhay natin ay aangat, kapatay dito itulat, ito'y ating ipalaganap. Agrisikat, sikat ka sa agrikultura, may future pa sa agrikultura. Marami tayong ibabahagi, lahat tayo'y magwawagi. Agrisikat, agrisikat. Sisikat ka sa agrikultura. The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. Tara halika na tayo sama-sama sa ating radyo. Ituloy mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng malate, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sasakay ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig ka kung saan makibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU. Kita pa sa agrikultura, marami tayong may babahagi, lahat tayo'y magwawagi. Ayan, what is up? Magandang buhay mga ka-agrisikat. Nandito muli sa inyong harapan ang inyong mga agri-partners tuwing Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. My name is Pamela Cañaveras. At ako naman si Ellen Joy Brillo. Mga ka-agri, sama-sama tayo ngayong hapon para sa isang oras na saya at kaalaman, kwentuhan na may laman. Dito lamang sa Agrisikat, sa agrikultura, sikat ka. Ayun, parang every Wednesday partner, iba-iba yung mga naririnig ng ating mga Yes. ka-agrisikat. Ano? Dahil last Salitan. episode ay nakasama natin ang ating partner Denver, Salitan Moments. Sabi nga. Ayan, partner, kamusta ba ang weather dito sa ating sa Central Luzon? Sobrang lakas ng ulan kaninang umaga, no, partner. Parang inaasahan ko walang pasok. Ayun. Feeling student Oh. yarn. Pero dito sa Oh, CLSU students po lang ay pala. wala namang bagyo. Kaya Yes. super thankful tayo dahil safe naman tayo dito. And of course, may pasok na din yung mga Elementary and high school students. Yes. Ayan. And yung mga college ay Mga college naman, partner, ay nagki-clearance sila ngayon, ongoing. May mga pumupunta nga sa office para magpapasa sila magpapirma ng kanilang mga clearance. yes. Anyways, partner, sa iba nating mga consortium member institutions dito sa Region 3, mayroon talaga yung minsan nawawalan pa ng kuryente, tas maulan. Ayan, keep safe po sa ating lahat. Mag-iingat po tayo, especially may low pressure area. Tama ba, partner? And nabalitaan ko sa ating mga ibang consortium member agencies ay merong mga graduation, nalalapit na din ang kanilang mga graduation. Ayan, partner. advance happy graduation Yes. po sa ating mga, ayan, Students. ayan. students. Ayan. And of course, mag-ingat po ang lahat ng mga bumabiyahe. And of course, yung mga nasa eskwelahan and nasa work. Ayan. And stay at home lang po, no? Stay safe at home. Ayan, ating mga agrisikat na nakikinig via analog. And of course, partner, kamusta ba ang ating consortium so far? Ayan, Clardeck updates naman po tayo. Yes. Meron pong gaganapin na second quarter joint RRDCC and experts pool regular meeting on June 20, 2025. Yun po ay gaganapin sa Philippine Carabao Center. Ang makakasama natin dito, partner, ay ang mga head ng agencies at ang mga representatives ng kani-kanilang mga R&D, technotransfer, mga, ayun, partner. Oo. And of course, yung mga cluster Yes. coordinators ng consortium. And Ng see mga you all, SciComm yes, and see you GAN. all po sa inyong lahat Yes, sa partner. Friday. And of course, partner, kamusta naman kaya ang ating Tilapia Fiesta? Ayan, ang ating inaabangang Tilapia Fiesta ay gaganapin, partner, sa October. Excited ka na ba, partner, sa ating
Tilapia Yes, Fiesta. ito ay gaganapin partner Sa Pampanga, partner. Pampanga. And open San siya Fernando. sa public. Balita ko partner, etong Tilapia Fiesta natin, pagsasama-samahin yung mga technologies na related sa tilapia. Ayun. Saka may mga pocket events din tayong gaganapin dyan, partner. Before ng ating mismong Tilapia Fiesta ay isasagawa na natin ng mga pocket events. Wow, ayan. Wait lang po kayo sa ating mga announcement. And of course, sa RayCL program updates naman, ay nalalapit na ang ating Binovation sa September 2025. Ito ay pinag-uusapan pa kung ano yung ininame sa kanya. Ayan. So, ayan, Stay tuned lang po. magkita-kita po tayo sa gaganapin na event na yan ng Race. And of course, nalalapit na rin ang CLSU Ride Festival. Speaking of, ito nga, yung may mga different pocket events, ganyan. Ano ba yung mga inaasahan natin? Technology pitching. Yes, meron mga exhibit, technology pitching, and syempre ang ating agency in-house review partner. Oo, Gaganapin din sa ayan. Ride Fest. Makikita natin, maririnig natin no, yung mga experts when it comes to critiquing researches. Yes. Eka nga. Ayan, partner? At muli po, inaanyahan namin kayo na please like and follow the Race CL FB page, Clardeck Consortium FB page para updated kayo sa ating mga announcements and updates ng mga happenings. Yes, anyways, partner tayo ngayon ay naka-live sa ating Clardeck Consortium FB page, Radyo CLSU FB page, and of course, Race Central Luzon FB page. Kung kaya naman po, kung may nais kayong ipa-shoutout o yung mga tanong, ay live na live po namin yang sasagutin. At kung kayo naman po ay may internet difficulties, ay no problem dahil kami po ay recorded. Ang ating mga episode ay recorded kaya mababalikan nyo kung kayo man ay mayroong mga na-miss na topics at napakikinggan din po tayo sa 107.3 FM. And of course, para sa mga ka-agri natin na nakikinig no, via analog, yung mga bumabiyahe dyan, ano, pwede rin po kayong magpa-shoutout or isend ang inyong mga katanungan. Maaari nyo pong i-text ang inyo pong katanungan at request sa amin pong cellphone number via 0936-278-6380. Again po, pwede nyo po isend yung mga questions nyo and request sa aming cellphone number via 0936-278-6380. Ayan, partner, bago tayo magsimula, ayan, i-shoutout muna natin syempre ang ating mga kasamahan at bosses sa loob ng universidad. Syempre, unang-una na, ang ating ama ng pamantasan, Dr. Evaristo A. Abella. Hello, sir. Hi, sir. Na busy ngayon, Yes. ano? Yes, Hello sir. po, sir. At ang ating Vice President for Research and Extension ng ating Clardeck Director. Ayan, Dr. Emmanuel M. Vera Cruz. Ayan, hello po, sir. Yan, kakatapos lang yata ng kanilang ad ko, no? Yes. And ang ating Vice President for Academic Affairs na super fresh. Lagi kong binabanggit yung OOTD ni Ma'am Ravelina. Dr. Ravelina R. Velasco. Hello po, ma'am. Hi po, ma'am. Yes, and ating Vice President for Administration, Dr. Ariel G. Mactal. Hello, sir. At ang ating Vice President for Business Affairs na super pretty din lagi, ano? Dr. Karenina B. Romualdo. Hello, ma'ams and sirs. Hello po. At sa lahat po ng ating mga deans, directors, department heads, faculty and staff, and syempre sa ating mga students, hello sa inyong lahat at sana'y tumutok lamang kayo at makapulot ng bagong kaalaman ngayong araw. Ayan. Siyempre, di tayo papahuli, partner. may mga shoutouts din Siyempre, tayo. partner, unahin na natin ang President Ramon Magsaysay State University sa pangunguna na ni Dr. Roy Villalobos, ang kanilang agency head. Hello po, Yes, sir. hello po, Kamusta sir. po? Ayan. Of course, kay Dr. Edna Punsalan, ayan, na project leader din sa RACE IPTBM sa PRMSU. Hello, ma'am. Kamusta Hello po. At sa mga lahat po ng mga VPs and syempre sa ating guest last time, si Dr. Ricky S. Barrera, ang ating guest na about sa solar-powered misting machine for mushrooms. Yes, Ayan. yes. Hello po, sir. Hi, Shout out sir. po sa inyo lahat. And of course, partner, no? Shout out na rin natin, partner, yung ating mga kasamahan sa office sa Clardeck Consortium, Yes. ang ating Hi po. secretariat. Kila Ma'am R, Mama G. At syempre kay Denver and kay Ma'am Shai na dati nating executive secretary. Na nasa office ngayon nagpapa-clearance sa ating mga estudyante. And of course, sa Stratcom family, kila Ma'am Yen, Ma'am Jessica, Sir Kuji. Hello po sa inyong lahat. Magandang hapon. And of course, shout out din po pala sa ating RACE project leaders and program leaders, sila Sir Yes. Pops. Hello po sa inyong lahat. Hello Magandang po. hapon. And of course, shout out din po sa ating DOST funding agency, ang PICARD. Hello po kila Sir Noel, Ma'am May, Ma'am Maki. Hi Magandang po sa lahat po ng mga taga-DOST Picard. Yes, hello po sa inyong lahat.
Ayan. And meron ka pa ba, partner? Ayan, may balak din akong batiin ang mga kasama ko po sa bahay, sila nanay and sila Janelle, ayan, Oo. kila mami and daddy. Yan, Ayan, hi shout out po. kay nanay na may birthday last week. Yes, napakinggan niya kayo, partner. Via Ayan, thank you so speaker much na daw. malalaki. Oo. Lagi pong nakikinig ang lola ni Ma'am Yes. Ellen. Ayan. So, tama nga dyan, partner. Ayan, sa katunayan nga, noong huling episode ay atin nga nakapanayam. Ayan, si Dr. Ricky S. Barrera na nabanggit mo nga kanina, no, partner. At sa episode nga na yun, partner, tinalakay natin yung nabanggit mo din na solar-powered misting machine for mushroom growers. So, eto ang kagandahan dito, hindi mo na kailangan pang bantayan yung technology. Kumbaga, hindi mo na kailangan na literal pag kasi nagdidilig ka ng pananim mo or vegetable, mushroom, talagang wala kang control no? Etong misting machine talaga hindi mo na kailangan bantayan. So, technically, kung may iba ka pang mga farms, pwede mo siyang bisitahin, no? Ayan, mukhang marami nga ang na-inspire and nagustuhan nila siguro ang teknolohiyang binanggit mo, partner. At kapag may mga tanong pa sila, ay pwede na silang sumangguni kay Dr. Ricky through Race and Clardeck. Pwede nyo po kaming i-message sa aming mga Facebook pages. Ayan. Yes, wag po kayong mahihiya. Ayan. At ngayong episode naman, partner, ating talakayin ang tungkol sa method of preparing fish dumplings using black chin tilapia. Wow, Ayan. speaking of dumpling, ayan, syempre bago tayo magsimulang magutom, kakatas lang magmerienda. And of course, mag-crave sa dumplings na ito, ayan, mag-share muna tayo ng baon nating trivia, partner. Ayan, sabi nga, dumplings can be a healthy food option depending on how they are made and consumed. When prepared with lean proteins, whole grains, and plenty of vegetables, they can be a good source of protein, fiber, and various vitamins and minerals. Ikaw ba, partner, when it comes naman sa pagluluto ng dumplings, anong gusto mong luto nito? Ang gusto ko, partner, ay prinito. Prito. Pero may isa pa ding way, which is yung steam. Yung pangkaraniwang ginagawa na Oo. steam. Ayan. Which is, sabi nila, according to research, ay mas better kasi hindi na siya ma-oil, tama ba? Yes, Ganon. healthier way of cooking dumplings ay Dumplings. ang steam talaga. Steamed dumplings. Yes, and speaking of dumplings, partner. Ayan, favorite ko si dumplings. Yan, Opo. tuwing lunch, yun yung gusto ko laging bilhin. Oo, shout out po sa nagtitinda ng Yes. dumplings sa aming alumni. Ayan, so ayan nga, partner, Kaya naman, mga ka-agree, isa rin bang part ng cravings ninyo ang paborito ninyong dumplings? Anong luto ba nito ang paborito mo? Ayan, nais niyo bang malaman ang tamang metodolohiya sa paggawa ng dumplings gawa sa isda? The method of preparing fish dumplings using black chin tilapia. Ayan, it is my privilege to introduce our guest for today. She earned her Bachelor's of Science in Fishery Education, graduating cum laude from Ramon Magsaysay Technological University, and completed her Master's of Science in Fisheries at Pangasinan State University. She is a licensed professional, having passed the licensure examination for teachers in 2016 and the Fisheries Professional Licensure Examination in 2023. Ayan. From May 2017 to March 2022, she served as a Teacher 1 at the Department of Education or sa DepEd, assigned to Santo Rosario Integrated School in Masinloc, Zambales. Ayan, during her tenure, she implemented various educational programs that supported student learning in the area of technology and livelihood education. Grabe, no? Ang lawak Yes. nung kaalaman ni Mama, no? Ayan. Currently, she is an Instructor 1 at the College of Fisheries from President Ramon Magsaysay State University, Candelaria Campus. She also served as the campus research and extension coordinator, where she actively leads initiatives that promote research engagement and community outreach, benefiting both students and local stakeholders. Ayan, let us all welcome Ma'am Chris A. Eben. Ayan. Hello po, ma'am. Hello po, ma'am. Hi, ma'am. Magandang hapon po sa inyong dalawa at salamat po sa pag-invite sa amin. Ayan, and ma'am, good afternoon din po. Magandang hapon po sa inyo. And of course, ma'am, thank you very much po sa pagpapaunlak sa aming invitation. Ayan, ma'am, baka may gusto po kayong i-shout out. Ayan. Ay, okay po. Nais ko pong batiin at pasalamatan, of course, ang Primso Administration headed by our University President, Dr. Roy and Villalobos, ang aming mga BPs for Administration and Finance, Ma'am Presi Antonio,
And BV for Planning and Quality Management, Dr. Jerry Cristobal. BV for Academic Affairs, Dr. Lilian Buy. And of course, our BV for Research and Development, Dr. Marlon James Dedicatoria. And nais ko rin pong i-take yung opportunity na ito para pasalamatan ang aming Research Director, si Dr. Edna Punsalan. Ma'am, salamat po sa tiwalang ibinigay niyo po sa akin. And of course, nais ko pong batiin ang aming very supportive na Campus Director ng Candelaria Campus, Dr. Leila L. Ravana, at ang aming masipag na Dean ng College of Fisheries, Miss Vivian O. Econar. And nais ko rin pong batiin ang mga Primso faculty and staff ng Candelaria Campus na nandito ngayon. Kasama ko sila Sir Ed, Sir Sherwin, Ma'am Burley, Sir Jess, Sir Mike, Ma'am Cindy, Ma'am Mariel, Ma'am Doris, Ma'am Mayan, Ma'am Beth, Ma'am Glads, Ma'am Kay, Sir Freddy, Ma'am Casey, Ma'am Arian, Ma'am Grace, Sir Chris, sa lahat ng mga utility and guard ng Primso Candelaria Campus. And of course, nais ko rin pong batiin na lahat po ng mga nanonood ngayon, especially po sa aking pamilya. Salamat sa support. And nais ko rin pong batiin ang aking former instructor and former colleague, ang may ate, dati here sa Primso Candelaria Campus, Miss Maricel Edurain Brolic. And of course, babatiin ko na rin po ang aming mga Primso students na nanonood po ngayon, ang mga fisher folks, businessmen, at sa lahat-lahat po ng nanonood at nakikinig. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, maghandang Yan, hapon good po, afternoon no? po. Mula sa presidente, out sa mga VPs, directors, and of course sa mga bumubuo ng Primso, ayan, PRMSU, tama po, sa Candelaria Campus. And of course sa family ni Ma'am, na alam ko full support no? Siyempre, Oo, partner. ayan. Shout out Hi po. po sa inyong lahat. Yes. Siyempre po, handa na po ba kayo, ma'am? Simulan na po natin ang ating mga warm-up questions ngayong hapon. Ayan, maaari niyo po ba kami, ma'am, bigyan ng kaunting kaalaman patungkol sa inyong unit na kinabibilangan? Ako po ay isang faculty ng President Ramon Magsaysay State University dito po sa Candelaria Campus. At nabanggit rin nyo rin po kanina na currently ako po ang designated as a Campus Research and Extension Coordinator. So ang unit or departamento na kinabibilangan ko po dito sa Primso Candelaria Campus ay ang College of Fisheries po. Bukod po sa masisipag magturo ang mga faculty ng College of Fisheries, kami rin po ay mga masisipag mag-submit ng mga research proposal and extension proposal, no? So sa katunayan po, meron po kaming 9 institutionally approved research project po sa College of Fisheries, and meron po kami isang extension program approved at 2 new extension project po, no? So lahat po ng mga research and extension po ng College of Fisheries ay nakapokus po ito para mag-develop ng mga new technologies and mag-develop ng mga policy for sustainable fishing and sustainable aquaculture. So lahat po ng mga ginagawa namin ay para makatulong po sa ating mga mangingisda. Wow, Ayan, no, galing, napakalawak no? nung parang super proud si Ma'am pag sinasabi Yes. niya. And gusto ko din saludo po kami sa lahat ng mga researchers. Ayan, palakpakan natin lahat ng mga researchers out Ayan, there. kudos po sa More ating mga proposals, more researchers. approved proposals, eka nga. Ayan. And speaking of Ma'am, sa College of Fisheries and sa PRMSU, gano'n na po ba kayo katagal, Ma'am, dito nanunungkulan? Actually, last March 2025, yun po ay 3 years pa lang po ako dito sa Primso Candelaria Campus kasi po ako ay galing sa DepEd, katulad po ng nabanggit nyo kanina. Ayun. So, Ma'am, ibig sabihin, Ma'am, kayo po talaga ay talagang taga Zambales. Tama po ba? Yes po, ako po ay taga Zambales, taga dito po ako sa Candelaria. Pero Ma'am, nabanggit din kanina, kayo din po ay nag-masters sa Pangasinan State po. University. May mga relatives siguro si Ma'am, ano? Ay, wala po akong relative sa Pangasinan State University, ma'am. Bali, nagko-commute po ako, uwian po ako kapag may pasok. Ganun yung effort ni Ma'am, ano? Very dedicated. Yan. And anyways, Ma'am, congratulations po. Ayan. Second question, Ma'am, is ano-ano po ba yung mga nakalatag na mga bagong proyekto ngayong taon ang mayroon po ang inyong unit? Ayan. Okay po. Nabanggit ko po kanina na meron po kaming 9 institutionally approved research projects. Kabilang po dito una ang development and formulation of value-added products from Saroterodon melanoteron. So dito po nakapaloob yung fish dumplings na i-discuss ko po later sa inyo. And then meron po kaming value chain analysis of the catch tirong or the lagang bukid or the Terecasio tile in the provinces of Zambales, Pangasinan, Ilocos, and Batangas.
Batangas. So layunin po namin na makapag-create or makapag-draft kami ng polisiya para sa catch tirong or terikasyo or yung ginagamit nilang fishing gear. And then meron din po kaming performance of evaluation and solar dryer and mechanical dryer for drying tilanggit. So ang main objective po namin dito is ma-determine yung performance po ng solar dryer and mechanical dryer in terms of length of drying time para ma-achieve po yung optimal moisture content. Saan ba yung mas mahaba yung length ng drying time? Dun ba sa solar dryer or dun sa mechanical dryer? And then we have also the assessment of corals and seaweeds in Candelaria Marines Protected Areas. Meron din kaming assessment of zooplankton in the lakes of Candelaria, Zambales. Ang layunin po nitong zooplankton is to assess locally available na natural food for hatchery commodity. No? And then meron din po kaming identification of fish species in different public markets of northern Zambales. And then another one is the catch effort of the Dicaphthyrus mackerelius in selected coastal barangay of Candelaria. Ito po yung galunggong species, no? Yung Dicaphthyrus mackerelius. And then we have also the phytochemical and toxicity of Cromolena or Rhodata, or ang local name po nito ay Hagonoy, as biopesticide in aquaculture. So ang main purpose po nitong research na to is to produce more cheaper, organic, and sustainable source of fish poison. And then lastly po, meron kaming acceptability of the Bachelor of Science in BS Fisheries Program. Kasi po dito sa Zambales, hindi po ganun ka-enticing yung fisheries course dito. So kailangan po namin pag-aralan para makapag-create po ng mga interventions in order to attract the senior high school students to choose BS Fisheries Program. And also, aside from the 9 approved research institutionally research project, we have also 2 external projects, so funded by DOS, TPCARD, and PSHERD. Ito po ay collaborative research po, no? Ang dalawa po ito ay patungkol po sa salt, na kung saan pinag-aaralan po dito kung paano makakapagbigay ng intervention para mapataas po natin yung supply ng asin dito sa ating bansa. And then yung isa naman po ay yung coastal community adaptation through mariculture and mangrove rehabilitation under SAFE program. Ito po yung Science and Technology Action Frontline for Emergencies and Hazards. So isa po itong programa upang magbigay ng intervention and mitigation sa impact sa climate change. Ayun. So yun lang po yung mga projects na meron po kami ngayon sa college. Oo. Sabi ni Ma'am, yun lang. Oo nga. Pero napakadami, Madami na yun, no? partner. Oo. Ay. Parang may nabanggit si Ma'am, tilanggit. Tama? Ano po yung tilanggit po ba yun, Ma'am? Tama po ba? Tilapiyang danggit. Opo, tilapia din po yun. Okay. Sobrang dami. Ako very Yes. unfamiliar ako. Pero may mga ganun palang terms and ganun kadami yung projects na ginagawa ng PRMSU. And especially, ang laking tulong po na to sa community, ano? Ng, Candelaria. Tama po ba? And yes, baka pwede rin po naming maimbita yung mga researchers po ng mga nabanggit nating mga projects para sa ating susunod na mga episodes, ma'am. Oo. Ayan. Since ang research nga nito, ang mga projects ay sabi nga, collaborative effort. Ayan. Yes, ayan. Patungkol naman po sa nagbigay sa inyo, ma'am, ng motibasyon o inspirasyon upang maglingkod sa College of Fisheries. Ano po ba yung nagbigay sa inyo? inyo ng inspirasyon? Okay po. Unang-una ako po ay isang alumna dito sa Primso Candelaria Campus. So, meaning to say, malapit po sa akin, sa puso ko ang Candelaria Campus. Kaya mas motivated po akong magtrabaho. And then, pangalawa, ang field of specialization po kasi ay post-harvest fisheries. So, mas feel ko na mas mai-share ko yung knowledge and skills ko dito sa College of Fisheries. Compared dun sa DepEd, kasi under ako dun sa Technology and Livelihood Education, so meron kasing 4 na component doon, which is the Home Economics, ICT, Agri-Fishery, and Industrial Technology. No? So hindi ko masyado napapractice yung specialization ko, unlike dito sa College of Fisheries. Kaya mas ganadong magturo. And then yung pangatlo po, nung na-experience ko pong mag-conduct ng mga extension program, mga livelihood training, naranasan ko na mag-facilitate at maging resource speaker. Iba po pala yung feeling kapag yung mga tinuturuan ko ay hindi mga estudyante, kundi mga magulang ng mga estudyante ko, mga mangingisda, mga fish vendor, mga nanay, tatay, na nakikita mo yung eagerness sa mukha nila na matuto doon sa training na ibinibigay sa kanila. So gusto po nilang matutunan yung mga
mga iba't ibang skills na yon para magkaroon po sila ng additional income. Ayun. Sa ganun ka Po yung talaga yung ma-inspire, no? nagiging inspiration ko Yes. po at motivation ko dito sa College of Fisheries para mas magtrabaho po ng maayos. Ayun. Mm. Yung nandun si Ma'am sa DepEd, pero alam niya na mas may mga nangangailangan pa ng yun. tulong niya when it comes to fisheries sector. Yes. And Ayan. parang si ma'am na din ang magsisilbing motibasyon sa mga iba pang Fish magiging vendors, students yes. din. And even no? researchers. And Ayan. researchers. Na Ayun. kung ano yung purpose, ano yung talagang gusto nila, Yes. yun talaga yung dapat tahakin. Tama nga. Ayan. So, ma'am, yun pa lang po ang ating warm-up questions. Eka nga. Ayan. So, ngayon Yes. naman po, dito na tayo sa ating main guide question. Yan, ma'am. Unang-una po sa lahat, kailan po ba sinimulan ang pagbuo sa proyektong Fish Dumplings using Black Chin Tilapia? At saka, ma'am, aside sa kailan, sino-sino po ba yung mga nakasama nyo sa likod nito? Okay po. Actually, ang project po na ito ay inumpisahan lang po namin last year, 2024. May tatlong product po kami pinoproduce dito at isa nga po dito yung fish dumpling. No, ang mga kasama ko po dito, of course, ang aming campus director, Dr. Leila L. Ravana, ang aming dean ng College of Fisheries, Miss Vivian O. Wacanar, at isang staff po ng Primso Candelaria na isa ding alumna ng Primso Candelaria and graduate siya ng fisheries, so si Miss K. Elefanic. So sila po yung kasama ko dito sa fish dumpling. Ayan. Sila pala ang team, ano? Oo, track. Yes. Saka hindi lang pala iisa to partner, tatlong produkto pala ang kanilang dinedevelop. Ayan. Ano po ba ang Black Chin Tilapia, ma'am? At ang kaibahan nito sa iba pang uri ng tilapia na mayroon tayo sa merkado? Yun. Okay, so napakagandang katanungan, no? So ang black chin tilapia kasi ay mas kilala sa tilapiang gloria o tilapiang arroyo or mulmul, no? Ang black chin tilapia kasi is a highly adaptive and opportunistic invasive species, no? Nagpo-pose siya ng threat sa mga fish farm due to its natural characteristics. So ano ba yung natural characteristic ng black chin tilapia? Ito yung due to its small size and sexual maturity, salt tolerance, and hardiness. So this black chin tilapia ay mabilis siyang mag-multiply or can spread rapidly in both salt water and brackish water. And aside po dito, in the field of product development and value addition, isa po sa mga i-consider natin dito, yung value po ng raw materials na gagamitin natin sa pag-produce ng bagong product, no? So, kung i-compare po natin ng black chin tilapia sa Oreochromis niloticus or yung Nile tilapia na binibili natin sa market, hindi po ganun kataas ang value ng black chin tilapia, no? Actually, it is not widely accepted by the consumer sa ngayon po, no? So hindi ganoon kataas yung value niya. Madalas ito ay maraming nahuhuli pero ito ay ginagawang fish meal, pinapakain sa mga animals, and at the same time low cost yung black chin tilapia kapag ginamit natin siya sa pag-produce ng bagong produkto. Pero according din also sa research studies na kinandak ni Sir Pedrillo with his group, no, they found out that the black chin tilapia is safe to eat. And of course, the black chin tilapia or the Saroterodon bellatoriton has comparable nutritional value to more popular farm Nile tilapia, no? So meron siyang comparable nutritional value. Actually, it exhibits high moisture and protein content with low fat levels. So, ito yung mga nagiging dahilan kung bakit mas suitable gamitin ang black chin tilapia as raw materials or main ingredients for processed fishery products. So, yun po. Ayun. Ang kilala kasi nating tilapia ay yung Nile Nile tilapia. tilapia, partner. Ayan. And of course, itong black chin tilapia ay may high nutritional value and adaptive. Ibig sabihin, mas madali silang paramihin. Ano? Yes, Speaking partner. of sa pagpaparami, ma'am, mayroon po ba kayong available na malaking supply ng black chin tilapia sa PRMSU? Or should I say, saan nyo po kinukuha yung supply nito? And enough po ba yung supply? Ayan. Okay po. So actually, wala po dito sa Primso, pero meron po kaming fish pond, meron po mga pailan-ilan po na black chin tilapia na nakukuha. Pero ang Primso Candelaria campus kasi ay located malapit sa Kawit River. Actually, ay nasa likuran lang namin yung Kawit River from Sinabakan, Barangay Sinabakan. Ito yung Barangay Sinabakan to other barangay hanggang Malabon. So mga 3 barangays po yung lawak ng Kawit River. So marami pong mga black chin tilapia dito at inuhuli
hinuhuli ng mga mangingisda. And then meron din po kami dito yung Wacon Lake po. Marami pong mga black chin tilapia din po doon. And then marami din pong mga fish farm dito sa Candelaria. Kaya marami din po pwedeng makuhang black chin tilapia sa kanila. Ayan. So, Ibig marami sabi- palang oo. supply, no, Ibig partner? sabihin po, talagang may nag-aalaga na dun Yes. sa area nyo Ayan. ng black chin tilapia. Tama po. Actually, hindi po talaga siya inaalagaan. Ang tawag dito, hindi po siya yung target na cultured species. Sa mga, ang tawag dito, sabi ko nga po kanina nabanggit ko, invasive species siya. So, ang tawag dito, napakabilis niya magparami, napakabilis niya mag-survive, mag-adapt, at lumaki. No? So, ang nangyayari, nagiging kakompetensya niya, yung mga kinukulture talagang species, katulad ng mga milkfish, gano'n. So, kaya sa mga brackish water, katulad ng mga river, mga ganyan, nandyan si black chin tilapia. So, mas better nga na gawan ng panibagong produkto yung black chin tilapia para mapakinabangan, no? Yung ano supply. Po. Yes po. Yes. Ayan. So, pagdating naman po sa paggawa ng dumpling, bakit po angkop na gamitin ang uri ng tilapia na ito? Okay po, katulad po ng nabanggit ko kanina, no, yung black chin tilapia ay meron siyang nutritional profile or value na kayang ikumpara doon sa Nile tilapia. So, masustansya siya, nutritious, and at the same time, low yung value niya. So, sa paggawa kasi ng product, kailangan natin ng low value kasi mag-a-add tayo ng value doon Yes. para mapansin siya ng market. So, kaya yung naisip namin na black chin tilapia ay suited para sa paggawa ng product namin. Ayan. Value adding nga talaga, no, partner? Oh, yes, partner. And of course, feeling ko, curious din yung ating mga ka-agrisikat. Bakit po dumpling yung naisipan nating gawin mula sa commodity Yes. na ito? Okay po. So bakit po dumpling? Kasi nowadays, yung consumer preference kasi natin ngayon nagbabago. No? So mas gusto kasi natin ngayon yung healthy foods, yung less carb, mga ganun po, no? And then, ang dumplings kasi ay hindi naman sa paborito, pero gusto to ng of all ages, mula sa bata, mula sa teenagers, teenagers, adult, and senior citizen, no? Pwede kasi siyang ulamin, pwedeng gawing snacks, pwede siyang ihalo sa mga soup, no? So, kaya dumpling ang isa sa mga napili naming produkto. And then, isa pa palang reason, kasi ngayon kasi ang gusto ng mga tao, yung ready to eat but nutritious food. No? So, yun. Kaya dumpling ang isa sa mga napili. At tinatawag nga din po itong one bite wonder, no, ma'am? Parang kasi Yes. isang kagat lang, ayun, Maraming lasa. malasa na siya, Malasa. tapos masarap, ayun. And, Ayan. Speaking of, ma'am, sa dumplings po na ito, gaano kalaki or anong edad po ba ng tilapia ang pangkaraniwang ginagamit sa paggawa nito? Ayan. Bago i-harvest yung black chin, may specific size po ba kayo na kinukuha? Usually po, ma'am, from juvenile to maturity size, it takes 3 to 4 months po bago siya i-harvest para mas okay po sa processing, sa pag-process po. Kasi hindi po, yung challenge po kasi dito, yung syempre, kailangan kasi natin yung fillet, yung flesh mismo. So, i-split natin siya, i-debone. So, yun. Kaya mas better yung mga nasa 3 to 4 months. yes. Para mas maraming mas makuha, di ba? Yes. And of course, ma'am, maaari niyo po ba kaming bigyan po ng kaalaman patungkol sa tamang proseso sa paggawa nito? Yan. Ano-ano po ba, ma'am, yung mga dapat ihanda na sangkap ng dumplings na ito, ma'am? Okay, so dito na tayo sa method, no, ng preparing fish dumpling. So unang-una, kailangan muna natin i-prepare lahat ng mga utensils na gagamitin natin. Syempre, i-sanitize at hugasang mabuti for food safety. So syempre kasi ang priority natin ay food safety, no? And then pangalawa, ang mga ingredients na kailangan natin i-prepare ay unang-una syempre yung black chin tilapia. So, and then pangalawa, yun yung enhancer. So, ang enhancer dito at saka black chin tilapia ay pwedeng magbago yung dami, depende sa iyo. No? Depende sa gusto mo. So, ang enhancer na ginagamit namin dito ay yung singkamas. And then, ang other ingredients po nito na pwede nyong i-add para pampalasa, it is optional kung gusto nyo lang po. Pwede kayong maglagay ng small amount ng shrimp meat para mas maging masarap.
no? And then kung hindi naman afford para mas low yung cost, okay lang naman, walang problema kasi wala namang epekto. Wala namang ganun ka-epekto kasi masarap pa rin naman yung dumplings kahit wala. Pero yun nga lang, kung gusto nyo mas masarap, so pwede tayong mag-add nun. No? And then, ang other ingredients po niya na kailangan ay kailangan po natin ng salt, kailangan natin ng sugar, a small amount lang naman, then cornstarch, sesame oil, and egg. So once na na-prepare na natin lahat ng mga utensils na kailangan natin and then yung ingredients, ang gagawin natin ay syempre, kailangan na nating i-fillet yung isda. So, by filleting, so kailangan muna nating i-split yung isda, tanggalin yung backbone, and tanggalin yung mga tinik, and then i-skinning natin siya. So, tatanggalin natin yung flesh doon sa laman. Iba-iba yung strategy sa skinning, no? So, yung iba, ini-scrape gamit yung kutsilyo, ay yung kutsara para mas mabilis, no? Then, yung iba naman, gumagamit ng kutsilyo at literal na tinatanggal yung balat nung flesh, no, ng isda. And then afterwards, pag nakuha na natin yung laman ng isda, ang gagawin natin ay pwede natin siyang i-mince using knife manually, or pwede rin naman natin kung meron tayong food processor, the better, para mas mabilis. And then afterwards, i-prepare na natin yung mga ingredients katulad ng mga singkamas, yung mga nabanggit ko kanina. So yung proper measurement, mahalaga po yun, no? So in order to produce a quality product, kailangan po natin sundin yung tamang measurement sa bawat ingredients. And then kapag ready na po ang lahat, imimix lang po natin ito, pwedeng manually, pwedeng food processor po. So once na na-mix na po yun, ilalagay po natin siya sa loob ng refrigerator for 1 to 2 hours po, no? Bakit kailangan natin siyang ilagay sa refrigerator? To cure and enhance the flavor, no? So yun po yung isa sa mga sikreto po, no? And then afterwards po noon, after 1 hour to 2 hours, pwede na natin siyang i-wrap. Yung wrapping na ginagamit natin dito, yung wrappers na ginagamit natin dito ay ready-made na siya, so binibili lang namin. And then afterwards, pag na-i-wrap na, ilalagay siya sa polyethylene bag, i-vacuum pack siya, and then ilalagay siya sa freezer. So doon na siya mag-i-stay kung hindi pa naman natin siya kailangang lutuin yung ating dumplings. Ayun, parang alam ko na kung anong uulamin ko mamaya. Yes, partner. Parang gusto ko ng dumplings. Nagutom Oo. ako bigla, partner. Oo. Ayan, speaking of ma'am, curious din ako ma'am, sa buong process po ng paggawa ng dumplings na ito, ano po ba yung pinaka-challenging para sa inyong gawin? Ang pinaka-challenging po dito ay yung sa pag-fillet ng isda. Yung pagtanggal ng Yun lang tinik. naman po Ayun. talaga. Oo. Actually, pag marami pong supply ng ganon, black chin tilapia, pwede tayong mag-stock, gawin nating surimi. Para pag every time na gagawa tayo may pa-order, ano ba, may gustong mag-order or kumuha, madali na para sa atin na maggawa ng fish dumpling kasi nga nakasurimi na siya. Okay, so minced meat na talaga siya. Yun nga lang, pag sinabi kasi nating surimi, nag-undergone siya ng leaching process dun sa chilled water, and then nag-add tayo ng small amount ng polyphosphate and sugar para ma-ensure, ma-extend yung shelf life ng ating minced meat na ginawa or yung surimi. Ayun. Ma'am, gaano po ba karaming fish dumpling yung nagagawa ninyo? Or na-produce ninyo sa isang araw? Actually, nung nag-try kami, gumawa kami, 500 pieces half day. Actually, kaya ang 1,000 pieces sa isang buong araw. Wow. So, mas marami pa ang pala, pwede natin gawin kung mas marami tayong stock ng surimi or minced meat sa ating freezers. Ayan, ma'am. Paano po naiiba ang fish dumpling na ito sa ibang mga dumpling na nabibili natin sa merkado? Okay, siguro, kasi yung traditional na dumpling, it is made of pork, beef, mga ganon. And then ito kasing ating dumpling ay made of fish. So, yung pinaka-primary source natin ng protein ay fish. And at the same time, hindi siya to yung Nile tilapia na ginagamit natin. Ang gagamitin kasi natin dito is black chin tilapia na kung saan meron naman siyang high moisture content, protein content, and low fat. So, nutritious yung ating fish dumpling. And at the same time, pagdating sa cost siguro, hindi ganun kataas yung presyo ng ating fish dumpling doon sa dumpling na nabibili natin sa market. And then, masasabi ko rin na mas nutritious yung ating dumpling. Bukod sa meron siyang isda, meron din siyang singkamas as enhancer. So, bakit singkamas yung pinili ko? Kasi ang singkamas ay marami dito sa amin sa Zambales. And it is rich in fiber and then low calorie, no? So yun yung mas prefer kasi natin ngayon yung less carb. So yun po yung
sagot ko dun sa kung bakit Yes mas po. okay yung fish dumpling doon sa Yun, mas healthy. Dalawang Mas healthy. nutritious na bagay ang halo nung fish dumplings natin. Ayun. Yes. And ma'am, speaking po, sa ano po ba yung benepisyong maaaring makuha ng ating mga tilapia farmers or agripreneurs po mula sa paggawa po nito? Ito po. Nung pinag-aaralan ko po, pinag-aaralan po namin tong research na to. So, ang una po na pinaka-objective namin kung bakit blockchain tilapia is to reduce the negative impacts of this tilapia sa ating mga fish farm, sa fish pond, no? So, isa kasi ito sa nagbibigay minsan ng sakit ng ulo sa kanila kasi nagiging kakompetensya pa yun ng kanilang mga kinocultured na species. Pangalawa, binigyan namin sila ng another option na pwedeng gamitin ang blockchain tilapia sa pag-produce ng another value-added products or new products, no? Dahil dito magkakaroon sila ng extra or additional income gamit ang blockchain tilapia. So, hindi na siya negative impact sa kanila, kundi magkakaroon siya ng positive impact kasi natulungan namin sila kung paano gamitin yung blockchain tilapia sa ibang bagay na kung saan mas kikita po sila. Yan, wow. Sobrang laking tulong po talaga sa ating sa ating mga mangingisda. Ayan. Yes. Ma'am, kayo po ba ay nagsasagawa ng mga seminars patungkol po sa paggawa ng fish dumplings? Sa kasalukuyan po, ma'am, nagkakanda kami ng mga livelihood training pero hindi pa po itong fish dumpling. Kasi nabanggit ko nga po sa inyo kanina na hindi pa po tapos itong project nito. Ongoing pa rin po itong research na to. And ang target po namin is ma-complete po siya this year para by next year po, pwede na po namin siyang i-propose sa extension para sa livelihood training sa mga partners namin, sa mga Fisher Folks Association po. Yun. Ibig sabihin po, ma'am, ito po ay For extension. for extension. And speaking of, for commercialization na rin po Yes. to, ma'am, or papunta pa lang po tayo sa commercialization? Yun po yung tina-target din namin sana next year, no? So once na completed po siya, bukod po sa mailagay siya sa extension po, ay pinaplano din po namin sana siya na ma-commercialize yon. Hindi lamang tong fish dumplings, pati yung mga iba't ibang product din po na na-develop na. Yan. And of course, kasi ma'am, marami na nagki-crave ngayon no? Marami tayong mga potential investors and mga potential customers. Ayan, unang-una na po kami. Especially si partner Erin ay Yes. mahilig sa dumplings. Ayan, so, hintay tayo sa announcement, siguro nila ma'am, sa PRMSU for that. Para matikman din natin itong kanilang dumplings. Yes, Ayan. partner. At kung sakali po, ma'am, sa estimate po ninyo, magkano po ang magagastos sa paggawa ng fish dumplings gamit ang blockchain tilapia kung sakaling ito ay ilalabas sa merkado? May estimate na po ba kayo? So, i-estimate na lang natin siya dun sa 1,000 pieces na Yes. na-produce within a day, no? So, kung kukumputin po natin, nasa 2,000 pesos po yung expenses or yung cost of production ng 1,000 pieces na dumplings. Madami Ayun, na. mura lang, no, partner? Kasi 2,000 for Oo. 1,000 pieces na ng dumplings. Parang gusto ko na rin tumikim ng Para ng- ba din po bang mag-invest na sa ganun? Oo. Parang nag-iisip po kasi kami kung anong pwede namin i-business. Ayan. So, ayan, magkano naman po ito kung sakaling ibebenta natin sa potential customer or investor? Ayan. For example, ma'am, magkano? Okay po. So, actually, pwede siyang ibenta ng 3 pesos each or 3.5. So, depende po sa magpo-produce kung ilang percent po ba ng markup ang gusto niya. Yes. No? So, kung halimbawa po ay 3 pesos, so sa 1,000 po na na-produce niya, meron na po siyang 1,000 pesos na Nakita. kita. Ayan. So, kung ibebenta po natin siya ng 3.5 each po, yung ating dumpling, so meron na po siyang 1,500 na kikitain po. Ayan, Wow. maganda ng paniwalang business Oo. yun, no, partner? And of Ayan. course, sa ating mga potential investor, abang-abang tayo kasi meron na tayong supply ng raw materials and andyan din sila, ma'am, na full support sa atin. So, ayan, Yes. pwede tayong mag-message sila sa atin and then once na mag-message sila, pwede natin i-connect kila ma'am. So, ayan, partner, bago tayo mag-proceed
proceed. Ayan, i-shoutout muna natin. Ayan, Oh, nag-message maraming kasi. tagapanood, Ayan, partner. si Doc Edna Punsalan. Sabi niya, good afternoon, ma'am. Ma'am, pa-shoutout po kay Dr. Laila Ravana ng Campus Director of PRMSU Candelaria. Hello po kay Dr. Ravana. Hello po, Hello po. ma'am. Shoutout Ayan. po. Marami ding comments dito, partner, sa Oo. ating Facebook Live. Una na si partner Denver. Ayan, shoutout daw po. Ayan, Shoutout. Shoutout, sabi niya. Hello. Ayan, hi din po kay Ma'am Edna Punsalan, yung nabanggit mo na partner. Yes. Good afternoon po, watching from PRMSU, and kay Ma'am Lala Ravana. Ayan, watching from PRMSU Candelaria Campus. Good afternoon po, Doc Edna Punsalan. At yan po, sabi naman po ni Sir Bugayo, Ma'am Bugayong Ems Emeline, blessed rainy day from PRMSU Iba Campus. Ayan, hello po sa inyo lahat. Hello po. Ayan, iba campus pa lang Yes. natin napuntahan ko. Ay, Oh. ako din part. Ay, Oh. saka yung isa pang campus nila din. Yes. Botolan? Yes, Oh, Botolan. bye. Yan, shoutout po. Ala, grabe, ang dami nanonood, 2,700 viewers. Ilan kayo nakikinig via analog? Ayan. Hello Hi po. po sa inyong lahat. And sa akin din, siyempre sa Ray CL. Ayan, sabi ni Diana Elizabeth, pa-shoutout po. Ayan. Siya shoutout talaga ako dito. Ayan. Si Des, ayan, ang ating mga intern. Ayan, good afternoon po. Magandang hapon po mga ka-agri. Sabi naman ni Cyril Cabansag. And of course, nagpapa-shoutout din sa police station dito sa San Jose City. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Ba't may ganun? Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Ayan, meron din sa Radyo CLSU partner. Oo. Shout, hello Miss Ellen and Miss Pam. Sabi ni Ma'am Sharina Carla sa Placo Merculio. Hi Ma'am Shai. Hi, Ma'am Shai. Hello po. Happy watching po. Happy Ayan. watching po sa lahat. So, ayan, partner, alam ko yung mga ka-agree natin na nakikinig via live stream ay very, curious. Ano ba to? And Ano ba tong... excited na Oo, ako ano bang malaman. itsura ng proseso? Ano bang itsura ng ating blockchain tilapia? Yan. Ayan, bago tayo magpatuloy ay panoorin muna natin ang isang commercial video patungkol sa teknolohiya natin ngayong hapon.
Hindi ko nasundan, gusto kong magluto dito. Ayan, ganun pala yung yung dumplings na ito, partner. And of course, nag-undergo siya ng iba't ibang analysis. Microbial analysis. Yes. Ayun. Pwede na, ready for eating. Ready for eating. Pwede nang kainin, Oh, no? pupunta na tayo kay Gutom na ma'am. talaga. Oo, ayan. And of course, waiting tayo, no? Isa tayo sa mga naghihintay sa mga pa-seminar nila, ma'am. Yes. Of course, meron silang demo and may food tasting. Iuwi natin sa Nueva Ecija to. And of course, ayan, sa mga nakikinig po sa atin via analog, hindi nila nakita yung process, pwede nilang balikan ito sa ating Facebook pages, sa Clarde Consortium, Radyo CLSU, or sa Ray Central Luzon. Ayan, balikan nyo lang Facebook po. page. Ayan. Ayan, para po sa ating mga manonood at tagapakinig ngayong hapon na naging interesado patungkol sa teknolohiyang ito, maaari nyo po bang ibigay ang inyong mga contact details, ma'am? Okay. Primso Candelaria Campus, yung FB page po namin. And then meron din kami FB page sa College of Fisheries, ang Primso Candelaria College of Fisheries. And then you can email me at keven@primso.edu.ph. And ang contact number ko ay 096669277746. Ayan. 0966692746. 746. Ayan. Ayan. And of course, sa ating mga ka-agrisikat, ayan, pwede silang mag-message. Tapos tayo mismo yung Kung nahihiya po kayo na mag-direct kay ma'am, maaari nyo pong ipadaan sa amin ang inyong mga inquiries. Ayan. Oo. And of course, yung mga malalapit sa lugar or bibisita sa lugar, pwede rin siguro pumunta rin sila sa campus, ayan, upang bumisita kila ma'am, ayan. So, ayan po. And next naman po, ma'am, is ito po, ayan. Para po sa ating mga tagapakinig, lalo na sa ating mga young researchers, ano po ang inyong maipapayo sa kanila patungkol sa pagbuo ng mga proyekto o pananaliksik na may kinalaman sa agrikultura? Okay po. Kapag sinabi kasi natin yung research, big word parang napakahirap gawin, sa totoo lang, no? So, sa marami nagsasabi, especially yung mga young researcher, na napakahirap gumawa ng research proposal. Pero sa totoo lang, sa totoong buhay, lahat naman ng bagay pag nagsisimula, mahirap talaga. Pero kapag nasimulan na natin yung ginagawa natin, madali na. So, nagiging madali na ang lahat. So, ang payo ko lang, kapag mag-iisip sila ng mga research title or project, so, kailangan muna nating alamin kung sino ba yung magiging, kung sino ba ang beneficiary nito. Para kanino ba itong ginagawa nating research project. No? Kasi kailangan malaman natin kung kaninong community ba, kung fisher folks ba, or sa mga farmers po. No? So, kailangan alam natin yon. So, once na alam na natin yung target beneficiary natin para doon sa research project natin, kailangan nating magkaroon ng open communication sa kanila. So, kailangan natin silang kausapin, ano ba yung mga problems na na-encounter nila ngayon sa field, ano yung pwede nating solusyon na pwede nating gawin. So that's the time makakapag-isip tayo kung ano ba yung research title or research project na nararapat or nakaangkla doon sa pangangailangan ng ating beneficiary. No? So pagka ganon, so ang kinagandahan kasi sa paggawa ng mga research, yung napapakinabangan ito ng mga tao. No? Na i-share natin sa kanila yung result ng ating research project at natutulungan natin sila. Kasi parang useless na gumagawa ka ng research kung hindi naman ito napapakinabangan o na-share ito sa ating community. So, yun lang. Just stay focused and wag tayong matakot mag-take ng risk, no, sa lahat ng bagay. Para din naman sa atin to at para sa ikauunlad at ikakagaling natin pagdating sa mga research na ganito. Ayun. Nabanggit ni ma'am kanina, no, yun nga, naalala ko yung sinasabi ni ma'am yan lagi. There's always a first time at everything. Yes. Tapos isipin mo, para kanino ba ito? Yan. Laging mahirap lang talaga sa umpisa lang. Sa umpisa lang yan mahirap, guys. Ayan. Oo. Tsaka, ayun Kapag si ma'am. alam mo na maganda yung nagawa mo, kapag magaganda na yung results, magiging fulfilling na yun para sa iyo, no, partner. And ganun ka-dedicated si ma'am. Yun Yes. nga, focused siya, tapos goal-oriented talaga. Tsaka yung effort talaga nila, no, na talagang pumunta sila sa mga tao, ano yung mga problema nila, tapos gusto talaga nilang masolusyonan yung mga problema na ito.
And sa mga, di ba sa students yun, suggestion ni ma'am, sa mga students kasi parang ang research ay iniiyakan pa sa ngayon ng mga students na mga thesis, ganyan. Pero kapag alam mo na maganda talaga yung magiging result kapag totoong magiging researcher ka na, ayun, maganda talaga yung na itutulong nun sa ating mga magsasaka, sa mga Community. mamamayan, ayun. Ayan, very fulfilling eka niya. Once again, ma'am, congratulations po sa team niyo. Alam po namin, marami pang mga tawag dito, mga success stories behind these dumplings. And of course, very excited po kami doon. And ayan. Meron po ba kayong mga announcements patungkol sa inyong mga bagong projects or paparating pong mga projects bago po matapos ang ating programa? Pinaplano po namin by next year sana ma-commercialize na yung itong product na ito, no? So susubukan po namin mag-propose sa DA-BAR para makakuha po ng pondo at para maumpisahan na po yung commercialization nito. And at the same time, tina-target din po namin sa IGP na magkaroon ng polyculture ng siganits and milkfish. So yun lamang po. Thank you very much po, Thank you ma'am. very Yan. much, ma'am. May mga pahabol pa po tayong shoutouts. Parang madami-dami Bumabaha to, ang mga shoutouts natin ngayon, Oo. partner. Ayan, from Ma'am Vivian Econar, watching from Primso College of Fisheries. Ayan. From Ma'am Lala Ravana, hello po. Thank you po, Clardec. And welcome po kayo dito sa Primso Candelaria CTE BED CPE Masinloc Campus. Ayan. Punta po kami dyan, ma'am, ni partner. Oo. Ma'am, gaano ba to kalayo sa iba sa Yes po. campus? Sa iba, mga 1 hour po. 1 Ayan, hour. malapit-lapit lang pala, no, partner. At ayan, meron din pong comment si Ma'am Bugayong, Ems Emeline. Thank you very much po. Congratulations po to Candelaria Campus. We are excited to have our very own tilapia dumpling at PRMSU enter the market or food industry soon. More power po mga ka-agri. Ayan, Yan. more power po sa ating Yan, lahat. congratulations po sa bumubuo ng Candelaria Campus, especially to these researchers, talagang collaborative efforts, kanga niya yun. By the way, ma'am, thank you very much po. Ayan, Ma'am Chris, ayan, maraming salamat po once again sa pagpapaunlak sa amin. And maraming po talaga kaming natutunan, especially we are dumplings lover. Ayan. And of course, ayan, shout out po sa inyong lahat, ma'am. Ayan, maraming salamat po once At again. syempre po, bago tayo matapos, ay may isa lang po kaming request, ma'am. Kapag sinabi po namin ng sa agrikultura, ay sa agrisikat, sa agrikultura, sabay-sabay po nating sasabihin ang sikat ka. Ayan. Ayan. Yes po. Maraming salamat po sa pagsama at makikinig sa amin ngayong hapon. Tiyak na uuwi muli tayong busog sa saya at bagong mga kaalaman. Muli ako si Partner Ellen. At ako naman si Partner Pam. Magsama-sama po muli tayo sa susunod na Miyerkules dito lamang sa Agrisikat. Sa Agrikultura, sikat ka! Ayan. Thank you you so very much much, ma'am. po. Salamat po. Thank you very much po. Yes po. Thank Bye you po. po. Thank you po. Sikat ka